Sa pagbukas ng pinto na ito, ang mundo ay magiging impyerno. Mga alagad ng Chen Shifu, sumunod sa akin hanggang kamatayan. Opo, patayin sila. Ag. Zuluan sa aking immortal na lakas. Panghabang panahong pipigilan ko ang underworld. Kinyin. Hintayin mo ako. Profesor, nagdagdag uli siya ng pera. 50 bilyon, Ang galing-galing ni Ginoong Shichan. Magwasak ng lumang templo, bumili ng ilang buhay. Tapos ganyan kalaking halaga ang ibibigay. Ang gusto niya ay ang aking milyon-milyong followers bilang science vlogger. Kapag ako ang nagwasak ng Chen Shifu, panalo ang siyensya sa pamahiin. Walang maghihinala sa kanya. Mga manonood, nakikita niyo ba? Ang sinasabing libong taong ipinagbabawal na lugar, ang sinasabing barrier ng Taoism, sa harap ng modernong teknolohiya natin, ay isang bunton lang ng bulok na bato. Sino kayo? Ang lakas ng loob yung pumasok sa Chen Shifu at sirain ang aming templo. Narito kami ngayon. Papatunayan sa buong mundo na lahat dito ay isang kasinungalingang nagdaya sa Langguo sa loob ng 3,000 taon. Kasinungalingan. Ang aming lahi sa Chen Shifu ay nag-alay ng buhay sa bawat henerasyon para protektahan ang mundo. Paano mo ito babastusin? Protektahan ang mundo? Ginoo. Anong panahon na nagsasalita ka pa rin ng ganitong kwentong bayan? Kawalang galang. Golden Light Mantra. AMEA. Ag, ano yan? Buksan ang High Frequency Static Eliminator. Matanda, naglalaro ka pa. Panoorin ninyo, ito ang sinasabing pundasyon ng Chen Shifu. Ang pinagmulan ng pamahiin. Gumagawa sila ng kwento gamit ang kanilang mga hakahakang ninuno para takutin ang mga tao. At magkamal ng pera at kontrolin ang pag-iisip. Tumigil ka. Huwag mong hamakin ang aming mga ninuno. Bawat isa sa kanila ay bayaning namatay para protektahan ang sangkatauhan. Hahaha, mga bayani? Hindi, sila ay mga kahabag-habag na tao na ginapos ng kasinungalingan. At narito ako para palayain kayo. Hindi. Professor, hindi kailangan iyan. Suling. Masyado kang bata, ang awa sa pamahiin ay pagtataksil sa siyensya. Kinyin. Ano nangyayari? Lindol ba? Suriin ang mga kagamitan. Profesor, lahat ng rating ng kagamitan ay tumataas ng husto. May enerhiyang hindi namin mabasa na nagigising. Kawili-wili. Mayroon bang totoo pala? Hahaha, ngayon, sa harap ng lahat. Ang mga ancestral tablet ninyo, isa-isa kong bababain sa altar. Anong? Ancestor. Sa wakas, dumating ka na. Ano yon? Parang patay na talaga. Ang galing, aminado ako. Paprotektahan ang panloloko ninyo, todo kayo. Handa pa kayong magsakripisyo. Amo, gising na kayo. Zuluan. Bakit ang hina mo? Anong nangyari? Amo, mula nang matulog kayo, ang mga disipulo
Pahirap ng pahirap sa pagbubuhay ng Celio. Ang huling disipulo ng Tianxi Mansion ay namatay sa kahihiyan sa harap nila. Mga kababayan, alam niyo ba kung paano namatay? Ang nasa tabletang si Zhang Qingchuan, isang dakilang maestro, namatay sa aksidente, 500 lang bayad. Isang trahedya. Pero trahedya ng kamangmangan. Sabi ni Ginong Qingchuan, dakilang taon daw. Pero di nakaiwas sa sasakyan. Ano yan kundi paloloko? Tama na, Professor. Buhay yan, di pantasya para sa atensyon. Suling, alalahanin mo ang posisyon mo. Sasama ka ba sa mga manggagaway na ito? Siraan natin ang pinagmulan ng pamahing ito. Ikaw, bumalik ka. Kinien. Hindi, 3,000 taon na ang nakalipas, naubos ako para sa Celio. 3,000 taon ang nakaraan, namatay si Kinien para sa Celio. Ah. Enerhiya. Purong enerhiya. Tama ang teorya ko. Namatay ang ating reporter na si Su. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para pigilan ang nagpapanggap na Tianxi na ito. Ano, patay na si Reporter Su. Yung artista ang may gawa, sira ulo yan. Sabi ko na di normal ang tingin niya. Tingnan ninyo siya. Ang mamamatay tao na ito, siya ang produkto ng panloloko ng Tianxi Mansion, isang sira ulo. Nanalin lang ng peking kwento, nabubuhay sa pantasya. Kapag nabuking, kahasan lang ang alam. Ang pagkamatay ni Suling ang katunayan. Ang pag-iral ng Tianxi Mansion ay isang malaking kasinungalingan. Dapat magbayad ng buhay ang mamamatay tao. Gibain ang Tianxi Mansion. Ang kultong ito ay panganib kong mananatili. Si Zhang Fiu ay mamamatay tao. Mamamatay tao. Ano pa ang masasabi mo? Nakita na ng buong mundo ang kasalanan mo. Ihulog ang bangkay ni Reporter Su. Hindi mo karapat-dapat hawakan siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ang aking Tianxi Mansion ang nagbabantay dito. Upang protektahan ang kapayapaan ng mundo. Sa loob ng 3,000 taon. Bawat henerasyon ng mga alagad ay sumugod ng walang pag-atubili upang supilin ang mga demonyong kayang lumamon sa langit at lupa sa likod ng pinto hanggang maubos ang kanilang buhay. Kahit hindi mamatay ng maayos, ngayon kayo ay naniwala sa maling akusasyon. Nagbalik ng masama sa kabutihan, ininsulto ang aking mga ninuno, pinatay ang aking mga alagad, sinira ang aking minamahal. Alam niyo ba kung ano ang haharapin niyo kapag nabuksan ang pintong ito? Hahaha, mga demonyong kayang lumamon sa langit at lupa. Ang galing ng imahinasyon mo, nagbantay pa ng 3,000 taon. Bakit hindi mo sabihin na isa kang banal na lumitaw sa mundo? Tingnan nyo, ipinakita ng pinaka-advanced na geological exploration satellite sa mundo. Sa ilalim ng bundok na ito, maliban sa Chongqing. At Granite at Limestone, wala namang pinto o demonyo. Narito ang ebidensya mula sa siyensya. Gusto mo pang magdahilan? 3,000 taon, isang katawa-tawa pala. Hahaha. Nakita mo ba, Kinyen? Ito ang mundong pinangalagaan ko. Sa loob ng 3,000 taon, gamit ang buhay ng bawat henerasyon ng aking mga alagad. Anong gusto mong gawin? Huwag kang mag-isip ng kalokohan. Hinahanap ka na ng buong mundo, sumuko ka na. 3,000 taon na ang nakalipas, sinabi ko sa sarili ko. Lahat ng sakripisyo ay para sa sangkatauhan at sulit. Sa sumunod na 1,000 taon, ang mga alagad ay sumugod ng walang pag-atubili. Sinabi ko sa sarili ko.
Ang kanilang pagtitiyaga ay para sa pagprotekta at may kahulugan. Hanggang sa ikaw ay namatay dahil sa aking pagpupursige. Kinyen. Ako ang nagkamali. Pinigilan ko ang mga demonyo upang kayo ay mabuhay ng payapa. Naubos ang aking banal na lakas upang umunlad ang inyong teknolohiya na wala ang aking lahi. Upang kayo ay makapag-insulto ng walang habas. Pinangalagaan ko kayo sa loob ng 3,000 taon at sa huli naging katawa-tawa lang lahat. Hahaha. Pangangalaga sa mundo. Worth it ba? Ang aking pinoprotektahan. Ano nga ba talaga? Nakakatakot ang tingin ng baliw na ito. Siya, hindi siya gagawa ng kalokohan, di ba? Kung hindi naman worth it ang mundo, edi sabay tayong magwasak. Ano ang ginagawa niya? Pigilan mo siya, itong baliw, Ong. Ah, Ano ba talaga ang nasa ilalim ng core? nabaliw na talaga ang mamamatay tao na ito. Zhang Fiyu. Agad na magpadala ng armas, patayin si Zhang Fiyu. Agad na magpadala ng armas, patayin si Zhang Fiyu. Tayo ay isa, nagbantay dito sa loob ng 3,000 taon. Ngayon, sabay tayong magbubukas ng totoong kabanata ng impyerno para sa mundong ito. Aha. Hindi. Hindi ito siyentipiko. Mirage lang talaga ito. Ano iyon? Ang Tor ay aktibong gumuguho. Mayroon ba talagang kung ano sa ilalim nito? Hindi. Ako ay isang professor. Ako ang tagapagsalita ng siyensya. Walang multo sa mundo na ito, imposible. Panoorin nyo. Ano ito? Nakakalasong gas ba? Anong epekto yun? Sabihin nyo sa akin na epekto lang iyon. Ginoong Tianxi, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Iligtas mo po ako. Ayaw kong mamatay, nagkamali kami. Bulag kami sa King Chengshan. Kahabagan po ninyo kami. Palisin niyo po pabalik ang mga iyon. Humingi kayo sa akin. Hindi ba't sinabi nyo na ako ay mamamatay tao, isang demonyo? Ako ang bulag, ako ang nagsalita ng walang basehan. Ako ang demonyo, pakiusa. Ikaw ang sumalo para sa akin. Sabay tayong mamatay, bitawan mo ako. Utos, huminto. Huwag, ayaw kong mamatay, nagsisisi talaga ako.
Bakit ako naniniwala kay Shi-chan na gibahin ang Thor? Kung maibabalik ko lang, hindi na ako maglalakas loob. Ngayon ka pa nagsisisi. Huli na. Yun pala. Ito ang kabayaran. Ang pagsisisi ninyo ang pinagmumulan ng aking lakas. Panginoon. Si Kinin. Umalis na siya. Hindi, Panginoon, ang kaluluwa ni Kinin ay hindi ganap na nawala. Ano ang sinasabi mo? Nang mabasag ang kasangkapan, ang Jiuqian Sirang ay kumukop sa kaluluwa ni Kinin at kusang naghiwa-hiwalay sa 4 na piraso, nagkalat sa mundo. Kung makakalap ka ng 4 na piraso, mabubuo muli ang kaluluwa ni Kinin. Hintayin mo ako, Kinin. Kahit ahakin ng 9 na impyerno at saliksikin ang buong mundo. Talagang ibabalik kita. Nasaan ang mga piraso? Nararamdaman ko lamang na nagkalat sila sa 4 na sulok ng mundo. Ngunit ang tiyak na lokasyon, kailangan mong hawakan ang pangunahing bahaging ito upang magsimula. Sapat na. Ang amoy na ito. Panginoon, may amoy na masamang tao na si Shi-chan dito. Ganun pala. Simulat sa pool. Isa lamang itong plano ng matandang multo mong ito. Shi-chan. Ang aking pagkakamali noong nakalipas na 3,000 taon ay ang pagtakas mo, ngunit ngayon, talagang papatayin kita ng aking sariling kamay. Hahaha. Zhang Fiyu, sa huli ay natalo ka rin. Ang 3,000 taon na paghihintay ay nagkakahalaga, mga kasamahan. Ang mundo ay nasa ating mga kamay na, magsimula na ang piging. Maligayang pagdating sa impyerno. Panginoon, ang lamig ng Xuanbing dito ay sapat upang mapanatili ang katawan ni Kinin sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ang labas ay naging impyerno. Talaga bang bababa ka ng bundok ngayon? Ang kanyang kaluluwa ay nagkalat sa mundo, bawat sandali ng pagkaantala. Ay kalupitan sa kanya at ang mundo ay nagiging anuman. Wala akong pakialam. Kinin, hintayin mo ako, ngayon ako ang hahanap sa'yo. Zuluan, tayo na. Opo.
Si Juluan ay susunod sa iyo hanggang kamatayan, Panginoon. Tingnan ninyo, may tao doon. Ang mga multong iyon ay nagbibigay daan sa kanya. Siya iyon, ang Taoist na pinag-usapan sa live stream ng profesor. Talagang may kakayahan siya. Hoy, ang Taoist na iyon. Tumingin dito. Halika rito at iligtas kami. Tumigil ka, Zhang Fiu. Ako ang Vice Presidente ng Jiangcheng Chamber of Commerce. Iligtas mo ako. Magpapagawa ako ng templo para sa iyo. Kahit ilan gusto mo. Mga tanga na pera lang ang alam na halaga ng buhay. Zhang Fiu, bilang tagapagmana ng templo ng mga makalangit na guro, may tungkulin kang magpabagsak ng mga demonyo. Dahil sa iyo, at sa iyong kapabayaan, nasa panganib kami. At aalis ka lang. Ang mga multo at demonyo sa lungsod na ito, ikaw ang nagpakawala. Kung aalis ka ngayon, mamamatay tao ka. Magiging salarin ka sa sangkatauhan. Dapat kang magligtas sa amin. Mas mahalaga ang buhay namin kaysa sa mga hamak na iyon. Magligtas ka. Magligtas ka. Tungkulin mong magligtas. Tungkuling pananagutan. Amo, ang mga walang kamatayang ito, puro kalaswaan ang sinasabi. Gutom ba kayo? Gutom. Lene. Kung gutom kayo, bakit hindi kayo kumain? Ginu. Hindi nyo kami papatayin? Patayin niyo sila o kaya ako ang papatay sa inyo. Salamat sa biyaya, Ginoo. Mga kasama, sugod. Lamunin silang lahat. Huwag kayong lumapit. May pera ako. Jiangguro, Lolo, Ninuno, Saklolo. Zhang Fiu. Pakiusap, iligtas mo kami. Umalis kayo. Huwag niyo akong hawakan. Huwag. Bibigyan kita ng malaking pera. Napaka. Tao. Ang kaluluwa mo, ang bango ng amoy. Halika rito, at kagatin kita ng isa. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Pangahas. Isang hamak na General Multo. Mangahas kang walang galang sa aking amo. Ano ang tinitingnan mo? Ako si General Luxia. Pangunahing general sa ilalim ni Panginoong Shishan. Natatakot ka na? Lumuhod ka sa harap ko. Aso ni Shishan. Lumuhod. Kusa siyang lumuhod. Mukhang nakabawin na si Zhang Fiu sa lakas niya noong 3,000 taon na nakalipas. Ginoo, kahabagan. Bulag ang mata ko. Dapat akong mamatay. Alis na ako ngayon, alis na. Umuwi ka at sabihin mo kay Shishan. Hugasan niya ang lid niya. Gagawin ko po, salamat sa pagpapatawad, Ginoo. Buti na lang at mabilis siyang tumakas. Panginoon, bakit hindi mo siya patayin? Hayaan mo siyang magdala ng mensahe. Aking Panginoon, nasubukan ko na si Zhang Fiu, Paano, Panginoon? Wala tayong pagkakataong manalo. 3,000 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin tayo makakalaban? Pansamantala, hayaan mo muna siya. Ipadala ang utos, lahat ng tropa, sumugod, duguin ang daigdig. Gagamitin ko ang laman at dugo ng milyon-milyong buhay, at ang mga kaluluwang nagngangalit, upang muling itayo ang aking katawang demonyo. Kapag ganap na ang aking kapangyarihan, ako mismo ang pipisain. Ay Zhang Fiu, ang langgam na ito, sumusunod. Matalino ang Panginoon. Duguin ang daigdig. Zhang Fiu. Magsaya ka sa huling sandali mo. Ito pa lang ang simula. Panginoon, nandoon ang piraso. Nakita ko. Ang spell na iyon ay ang dakilang hukbo ng mga patay. Ginagamit nila ang laman at kaluluwa ng mga buhay na tao upang dumihan ang pirasong iyon at gawing kasangkapan ng demonyo. Ang Jiujian Sirang ay banal na kasangkapan mula pa noong unang panahon, hindi ito marurumihan ng mga maruruming. Nilalang na ito. Kapag natunaw ko na ang banal na bagay na ito, kahit si Panginoong Shishan ay titingin sa akin ng iba. Patayin mo na ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Nakakabagot ang mabilis.
Ang takot at paghihirap ang pinakamagandang pampalasa. Sumigaw. Sumigaw ng malakas, basura. Ha ha ha. Akala ko sino, si Zhang Tianxi pala. Akin yon. Sa'yo? Ha ha ha. Namatay ako sa kakatawa. Ang laman na nasa bibig ko na. Kahit ang langit mismo ang dumating, kailangan umurong. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Mga tauhan, sirain ninyo siya. Isang grupo ng mga patay na naglalakad, naglakas loob manghamon sa harap ng Tianxi. Nagmamalaki ka, ang dakilang hukbo ng mga patay ko. Kahit ang heneal na mga multo ay darating, mawawalan ng balat. Utos. Espada, dumating. Putulin. Hindi. Protektahan ako ng hukbo ng mga patay. Pigilan ninyo. Huwag kang lumapit. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ag, ang kamay ko. Ito ang piraso ng Jiu Sirang. Panginoon, bilis. Nawala ang espiritu sa loob ng piraso. Kailangan nitong mabawi agad. Fio, tingnan mo itong jade, parang ba ito sa'yo? Parang sa akin. Saan naman? Matigas at mabaho. Katarantaduhan. Ito ay malambot at makinis tulad ng jade, may lihim sa loob. Kapag ginawa ko itong magic tool, ibibigay ko ito sa'yo bilang anting-anting. Sapat na ang pag-iingat mo sa akin. Fio, kung hindi natin mapigilan ang demon wave na ito, Huwag kang magsabi ng ganyan, mananalo tayo. kung hindi ako mamamatay, tiyak na sasamahan kita upang masdan ang kagandahan ng mundong ito. Kung ako ay mamatay, itong jade ang sasamahan ka. Upang masdan ang buong mundo na ligtas. Upang masdan ang kapayapaan at kasaganaan. Kinyin, nasilayan ko na ang buong mundo. Ngunit wala ka. Amo. Si Kinin na diwata ay palaging narito. Ang mga pumatay sa kanya, walang dapat mabuhay. Ang piraso ay sa inyo, ayaw ko na. Pakiusap, ituring ninyo akong hangin at palayain na lang. Lene. Kanina mo sinabi, ang takot at paghihirap ang pinakamasarap na pampalasa. Ah. Ngayon, ikaw naman. Hindi, huwag mo akong patayin. Mabuti nang namatay. Basurang tulad niyan, kahit 1,000 beses mamatay ay hindi sapat. Tayo na. Ang liwanag ay bumaba sa mundo. Iligtas ang aking katawan. Ialay ang kaluluwa ng bata. Magpakailanmang magtamasa ng kaligayahan. Amo, ang rebultong ito ay naglalabas ng kapangyarihan ng gagong Shichan. Ginamit ang enerhiya ng multo upang magpanggap bilang kapangyarihan ng Diyos. Lokohin ang lahat. Shishan. Ganyan lang ang kayang gawin mo. Mga walang hiya, naglakas loob pang lapastanganin ang altar. Anong demonyo ka? Demonyo. Sa tingin ko, kayong mga hayop na nagpapakain ng sariling anak sa multo. Ang mas mukhang demonyo. Anong alam mo? Makakagawa pa ng bata, pero kapag nawala ang buhay, wala na talaga. Sunugin siya. Sunugin ang eihe na ito. Para lang mabuhay, buksan nyo ang mga matang aso, tingnan nyo ang sinasamba nyo. Kung ano ba talaga? Hala, ang Diyos-Diyusan. Dumudugo ang Diyos-Diyusan. Sinira mo ang rebulto. Parusa ng Diyos. Ito ay tanda ng parusa ng Diyos. Nagalit ang Diyos ng liwanag, o dakilang Diyos ng liwanag. Pabagsakin ninyo ang kidlat upang patayin ang makasalanang lumapastangan sa inyo. Amo, ito ay kidlat ng multo. Ha 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 ha! Nakita mo ba? Ito ang parusa ng Diyos, bata. Mamamatay ka na. Parusa ng Diyos, magulo. Oras na ng pagkain. Opo, amo. Sinipsip niya.
Kahit kidlat ng Diyos kayang kainin, siya ay demonyong mas nakakatakot pa sa Diyos. Takbo na. Kahit Diyos hindi siya mapapatay. Wala na tayo. Huwag mo akong patayin. Ako ay sugo ng Diyos. Hindi mo ako pwedeng patayin. Sugo ng Diyos? Kaya tanungin mo ang iyong Diyos. Kung may lakas ba siyang iligtas ka? Si Shishan, 3,000 taong naapi. Ngayon ay gumagamit na lamang ng masasamang paraan upang linlangin ang mga mortal. Kung hindi ka bababa, magpapadala ako ng regalo pabalik sa'yo. Umuwi ka. Hindi. Iyon ang aking templo. Ah, Hindi kami namatay? Si Kuya ang sumagip sa amin. Sinira niya ang bahay ng masamang tao. Salamat Kuya sa pagpapalayas sa masamang tao. Ito para sa iyo, Kuya. Matamis ito. Hindi ka ba natatakot sa akin? Sinasabi nila demonyo ako. Hindi demonyo si Kuya. Kakainin ng demonyo ang mga bata. Iniligtas kami ni Kuya. Mabait si Kuya. Salamat. amo. Marahil hindi pa ganap na nasisira ang mundong ito. Kuya, saan tayo pupunta? Sa isang lugar na hindi makakapasok ang multo. Amo, may mahinang amoy ng buhay na tao sa harapan. Tingnan natin. Kahit pagkamatay, hindi umalis ang kaluluwa niya. Pinananatili pa rin niya ang hininga gamit ang matinding hangarin. Ito ba ang pagtatanggol ng mga mortal? May mga tao sa langit na nagiging demonyo. At may mga tao sa impyerno na nananatiling tao. Ang iyong estudyante. Ako na ang bahala. Ang daming tao. Hindi sapat ang ating pagkain. Utnina, mamatay na kung mamatay. Hindi ko kayang panoorin. Ang mga bata na mamatay sa gutol. Buksan ang pinto. Worst case, bawasan ko na lang kinain ko. 3,000 taon na ang nakalipas, iningatan ko ang sangkatauhan dahil sa aking tungkulin. Pagkatapos ng 3,000 taon, akala ko wala nang iba sa mundo kundi kasamaan. Hindi na ito karapat-dapat tingnan. Sa gitna ng putik, mayroon ding lotus. Kuya, hindi ka ba papasok? Hindi na. May kailangan pa akong gawin. Hindi ko ililigtas ang mga taong karapat-dapat mamatay, ngunit kung mayroon pang kabutihan na karapat-dapat ingatan, bakit hindi ako maging isang ekspertong pantas? Amo, naramdaman ko, ang pangalawang piraso ng Jiuchan Sirang ay nasa loob. Ang put sa loob ay 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang Quartz Jost King. Ang amoy ni Shishan. Hongmen Feast, nakakatuwa. Ang hayop na ito. Pinaghiwa-hiwalay ang mga buhay na tao at ginawang koleksyon. Kek. Ito ang pinakamagaling kong likhang sining. Bawat buto ay nagkatala ng kanilang buhay. Ang pinakamatingkad na takot. Sining. Ito ba ang dahilan mo sa pagpatay? Lumabas ka. Aray, mainit ang ulo ng ekspertong pantas. Ero, gusto ko. Ang iyong malamig na anyo. Ang mga butong hinugot ay tiyak na mas maganda ang pakiramdam. Yamang nandito ka na. Manatili ka at maging bida sa lalawang ito. Mga multo. Mag-asikaso kayo na mabuti sa bisita. Kung gusto mong galawin ang amo, daanan mo muna ako. Amo, hindi na ubos ang mga multong ito. Narito ang kanyang sakop. Nahihirapan ako.
Naghahanap ng kamatayan. TSK. Tay gandang bungo. Huwag kang gagalaw, sisikapin kong maging mabilis. Itiyakin kong mabuo ang isang kumpletong kalansay, upang mabuhay ka magpakailanman sa larawan. Akala mo ba? Makakapigil sa akin ang ganitong paraan? Hahaha. Sa loob ng mansyon na ito, ako ang hari. Manginig ka, sumigaw ka, ipakita mo sa akin ang iyong pinakatakot na ekspresyon. Marumi ang iyong kamay. Kautusan ng ekspertong pantas, Golden Light Spell. Nagpapanggap ka lang ng mahina. Panginoon, ang demonyong ito ay sobrang mayabang. Nagpapanggap ng mahina. Masyado kang nagmamataas sa sarili mo. Gusto ko lang makita kung ano ang binigay ni Shichen sa'yo. Ano ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para isipin mong mapapatay mo ako? Anong klaseng apoy ito? Huwag kang lalapit. Kung gusto mong magtanggal ng buto at gawing larawan ang mga tao, tikman mo naman ito. Ang pakiramdam ng masunog ng apoy ng impyerno. Kautusan ng Heavenly Master, apoy. 10,000 multo, protektahan ako. Aray, ang init ng mukha ko. Ang sakit, aray. Iligtas mo po ako, Panginoon. Ayaw kong mamatay. Ito ang tunay mong anyo. Sunugin ang lahat ng kasalanan mo. Ihahatid kita sa tunay na impyerno. Maraming salamat, Heavenly Master, sa pagligtas sa akin. Gusto mo akong kontrolin? Panaginip lang yan. Panginoon, ito ang pangalawang piraso. Ayin. Ano ito? Ito ay tinatawag na herba ng buhay na walang hanggan. Kahit hindi ito gaano kapakipakinabang, napakadali itong mabuhay. Kung hindi naman kapakipakinabang. Bakit ka pa mag-aaksaya ng oras na itanim ito? Ang kalikasan ay gumagawa ng maraming bagay. Hindi lahat ay kailangang maging kapakipakinabang. Tingnan mo. Kahit mahina ito, kaya nitong mag-ugat sa matatarik na bangin. Phew! Balang araw, makakatulong din ito sa atin. Ayin. Hindi siya kalanman umalis sa'yo. Alam ko. Nandito pa rin siya. Kayabang na demonyo. Binuksan mo ang pintuan ng impyerno nang walang pahintulot at nagdulot ng pagdurusa sa mga buhay na nilalang. At naglakas loob ka pang manatili dito? Sumuko ka na. Panginoon, isang grupo lang ng mga langaw na hindi alam ang kamatayan. Zhang Fiyu. Kausap kita. Bingi ka ba? Pangulo, bakit pa kailangan makipag-usap sa kanya? Dapat na lang natin siyang dagpin. Ang demonyong ito ay pumatay na napakaraming tao. Kaya dapat siyang mamatay ng 1,000 beses. Ang taong tulad niya, dapat patayin ng lahat. Take a sec. Tama. Ako ang pangulo ng Teitsusek, si Hihezhao. Ngayon, narito ako upang isakatuparan ang kalooban ng langit at lipulin ang isang tulad mong salo. Isa katuparan ang kalooban ng langit. Karapat-dapat ka ba? Talagang isang mapagmataas na tao. Mukhang ayaw mo na magandang pakikitungo. Mga disipulo, makinig kayo. Ihanda ang inyong mga mahiwagang sandata. Ngayon, tiyak na mapapasuko natin ang demonyong ito. Opo. Opo. Zhang Fiyu. Bilang tagapagmana ng templo ng Heavenly Masters, dapat mong pangalagaan ang lahat ng nabubuhay. Ngayon ay kusang nagpakasama at nakipagkaibigan sa mga demonyo. Ingnan mo ang lupaing ito na puno ng kapahamakan. Lahat ito ay kasalanan mo. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Tama. Pinatay mo ang napakalaming tao. At nagkukunwari ka pa rito. Isuko mo ang masamang bagay na hawak mo. Iyon ang ugat ng kalamidad. Dapat itong ingatan ng aming matuwid na daan. Masamang bagay. Ito ba ang sinasabi niyo? Tama, ang bagay na ito ay puno ng masamang hangin.
Iyak na galing sa mundo ng demonyo. Isuko mo agad. Sumama ka sa amin pabalik sa kunlun para humarap sa paglilitis. Gusto mo? Kunin mo kung kaya mo. Matigas ang ulo dahil hinahanap mo ang kamatayan. Huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Sige, lubid ng immortal, aray. Mabuhay ang punong ministro. Ito ang kilalang mahiwagang sandata ng punong ministro. Hindi makakatakas ang demonyong ito. Panginoon, mag-ingat. Isang maliit na trick. Hindi, aking mahiwagang sandata. Paano posible? Iyon ay isang mataas na antas na instrumentong pangkulto. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ano ang balak mo? Kami ay mga miyembro ng alyansa na matuwid na daan. Maglalakas loob ka bang saktan kami? Ito ay katumbas ng pagdeklara ng digmaan sa buong mundo ng pag-cultivate. Mundo ng pag-cultivate, isang grupo ng mga walang kwentang manok at aso lamang. Umalis kayo. Aray. Ako ay kaalyado ng Kunlunsek. Papatayin mo ako. Hindi ka palalampasin ni punong ministro Yujizi. Yujizi. Hindi ko kilala. Zhang Feiyu. Maghintay ka, ang Kunlunsek ay tiyak na maghihiganti para sa akin. Walang hanggang makapangyarihan. Ako ang punong ministro ng Danding Sek. Naramdaman ko ang malakas na demonyong aura sa lugar na ito. Dumating ako upang lipulin ang demonyo. Narito ang key refining sek. Huwag kang magmalaki demonyo. Lilipulin ng demonyo, sa tingin ko ay pagnanakaw ito. Ang mga mata ng mga taong ito ay mas nakakadiri kaysa sa kaninong hi. Oh. Napakaraming tao, kanino ko kaya ibibigay ang pirasong ito? Zhang Feiyu, bagaman ikaw ay tagapagmana ng Chanxi Mansion. Ngunit masama ang iyong puso. Ito ay sinaunang banal na bagay, Jiu Chansirang. Sa paghawak mo bilang isang demonyo, ito ay isang pag-aaksaya. Tiyak na magdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan. Tama, ang ganitong banal na bagay. Dapat ingatan ng aming matuwid na daan. Tanging ang aming key refining sect ang makakapagpakita ng buong kapangyarihan nito, kalokohan. Ang bagay na ito ay buhay na buhay. Malinaw na ito ay mula sa aming danding sect na gumagawa ng pangliligtas na banal na gamot. Tapos ka na ba? Kung gusto mong agawin, diretsuhin mo na. Nakasuot ang balat ng mabuti pero kumikilos na parang magnanakaw. Hindi ba kayo napapagod? Ako nga, napapagod na sa panonood. Ang galing ng bunganga nitong batang ito. Ayaw sumunod sa mabuting pakiusap. Gusto pa ng kapalaran dahil hinahanap mo ang kamatayan. Huwag mong sisihin ang leader ng aming sekta kung walang awa. AMM. Ibigay mo na sa akin. Mabuhay ang leader. Ang grabbing iyon ay Dragon Claw Technique. Patay na ang batang ito. Sa amin na ang kayamanan. Hindi alam ang kamatayan. Isang sampal lang, napalipad ang leader ng forging sect. Siya ay may katawan na hindi nasisira tulad ng brilyante. Dahil gusto ninyo ito ng husto, ibigay ninyo ang inyong buhay para makakuha. Sunod. Sino? Mga kasama, huwag kayong matakot sa demonyong ito. Gaano man siya kalakas. Atawan lang ng tao siya. Ang suntok kanina, tiyak na kinain ang kanyang potensyal. Tama, napakarami natin. Bakit tayo matatakot sa kanya? Mag-form ng formation. Ilunsad ang Demon Slaying Formation. Kung hindi natin siya puksahan ngayon, saan na ang mukha ng aming mabuting landas? Sa ilalim ng Demon Slaying Formation, ang iyong katawan ay matutunaw ng paangnana. Ang kaluluwa mo ay ipit magpakailanman. Mamatay ka na. Amo, ang formation na ito ay may paraan, partikular na idinisenyo laban sa kaluluwa. Walang problema. Demon slaying, hehe.
Paulit-ulit niyong sinasabing puksain ang demonyo at ipagtanggol ang mabuting landas. Pero ang dugo sa inyong mga kamay ay mas marami pa kaysa sa demonyo. Lunukin. Ano ang nangyayari? Nawawala ang aking espiritual na lakas. Hindi. Sinusupsop niya ang formation. Itigil. Putulin ang koneksyon. Basag. Gusto ninyong tunawin ako. Ngayon, ako naman ang magtutunaw sa inyo. Ama, kahabagan. Nauto lang kami ng masasamang tao. Natakpan ng taba ng baboy ang isip namin. Dumalo lang kami para makisaya. Hindi dapat kamatayan ang parusa. Amazhang, ikaw ang pinuno ng mabuting landas. Huwag mo kaming isipin. Patawarin mo na kami. Punong He, saan ka pupunta? Amazhang, ako. Kukuha lang ako ng upuan para sa inyo. Hindi na kailangan. Dahil nandito ka na, huwag kang magmadaling umalis. Sa formation kanina, nakita kong malaki ang ambag mo ah. Zhang Fiu, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang puno ng Teitsu Sect. May suporta ako ng Kunlun Sect. Pag pinatay mo ako, hindi ka palalampasin ni Master Yujizi, ikaw. Ang lakas ng loob mo. Ang mga estudyante ng Teitsu Sect ay nasa buong mundo. Ang ingay. Paulit-ulit na panlalaban. Akala mo wala akong galit. Dahil gusto mo ng kulog. Bibigyan kita ng tunay na kidlat. Utos ng Celestial Master, kulog. Ag. Sino pa? Ang gustong maghiganti. Ayaw na po, kahabag-habag po. Lene. Mga duwag na takot lang sa malakas. Salamat sa awa ng Celestial Master. Salamat sa pagyapak. Tandaan ang takot na ito. Makakatulong ito sa inyo na mabuhay ng mas matagal sa magulong mundong ito. Sinusunod ang turo ng Celestial Master. Amo, natakot na talaga ang mga peking mabubuting tao. Ang pangalan mo, malamang lalaganap na naman sa mundo ng cultivation. Pangalan. Ang bagay na yon. 3,000 taon na ang nakalipas, wala na akong pakialam. Amo, naramdaman ko na. O, ang pangatlong piraso. At napakalakas ng vibration nito. Mas malakas pa sa unang 2 piraso. Nasa direksyon iyon. Ang direksyong iyon. Kunlun. Ang Kunlun set ay nag-aangking pinagmulan ng lahat ng arts, leader ng tamang landas. Hindi ko inaasahang nagtatago sila ng piraso ng Nine Havens soil. Leader ng tamang landas. Lugar lang ng maruming bagay. Amo, malalim ang pundasyon ng Kunlun at may mountain protection formation. Tayo. Iyon ang kaluluwa ni Ian kahit nasa Kunlun man. Kahit nasa Ninth Heaven, hihilahin ko siya pababa. Master, ang lakas ni Zhang Fiu, parang mas malakas pa kaysa dati. Ang kidlat na iyon, hindi ko kayang salubungin. Bagamat walang kwenta si He Hezhao, pero pinuno pa rin siya ng isang sekta. Napapatay lang ng basta-basta. Mukhang totoo ang balita. Mahirap talaga kalabanin ang demonyong ito.
AME. Umaasa lang sa dating kapangyarihan ng unang Celestial Master. Ang kanyang kasalukuyan, malayo pa sa rurok ng unang henerasyon. Pangulong Pari, paano natin ito haharapin? Ang ruta niya ngayon, maliwanag na papunta sa ating kunlun. Tamang-tama ang pagdating niya. Ang piraso ng Jiuchen Xiqiang na ito ay puno ng buhay na lakas. At kapangyarihan ng kaluluwa. Si Zhang Feiyu ay dumarating para dito. Kung hindi natin ibibigay, baka, ano ang takot? Nasa kunlun tayo. Ano ang magagawa niya sa atin? Kung magpapakamatay siya rito, tutulungan ko siya. Zhang Feiyu, ikaw ay tira-tirahan ng lumang panahon. Wala kang lugar dito. Ang iyong pinagmulang kapangyarihan ng dakilang pari. Kasama ang piraso sa iyong katawan, akin na lahat ito. Mga dakilang guro, pakiusap, buksan ninyo ang pinto. Malapit na kaming habulin ng multo. Kahit papasok lang kami. Para makaiwas sa hangin at nyebi, okay lang. Bigyan ninyo kami ng pagkakataong mabuhay. Mamamatay na ang aking anak. Pakiusap, mga dakilang guro, bigyan ninyo kami ng kaunting gamot. Pakiusap, mga dakilang guro, tulungan ninyo kami ng gamot. Umalis kayo. Ilang beses na naming sinabi, ang kunlun ay banal na lugar ng pagsasanay. Hindi kayo dapat ng mga ordinaryong tao na dumudumi rito. Emiye, mas mabuti pang maaga kayong mamatay, mga dukha. Walang pera, gusto pa mabuhay. Hindi ba't ang kunlun ang leader ng tamang landas? Bakit mga mayayaman lang ang pinapapasok? Ang tamang landas. Ang tamang landas ay para protektahan ang mga kapakipakinabang. Ang mga tulad ninyo, nabubuhay para magaksaya ng hangin, namamatay para magaksaya ng lupa. Ang tanging kapalaran ninyo ay maging pagkain ng mga multo. Huwag ninyong dalhin ang kasawian sa kunlun. Hahaha. Mga dukha, gustong pumasok sa bundok ng mga Diyos? Panaginip lang. Hahaha. Mga Diyos, huwag kayong mag-alala, araw-gabi kaming mag-aalay. Hahaha. Ito ba ang tinatawag na tamang landas? Mas masahol pa sa masamang landas. Tumigil. Yung nakaputing damit, sino kang galing sa bundok na manggagaway? Hindi mo ba nakita na saado ang kunlun? Umalis ka riyan. Buksan ang pinto. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung saan ito? Ito ay kunlun. Bibilang ako ng 3. Hahaha. Bibilang ka ng 3? Sino ka ba? Maniwala ka. Lalabas ako ngayon at pugutan ka. Nagpapakamatay ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng langit at lupa. 2. Mamatay ka. Sa susunod na buhay, alalahanin mong maging mapagmasid. 3. Yu Jaizi. Lumabas ka. Kayabangan. Sobrang kayabangan. Nangahas kang sirain ang aking templo. Panginoong tagapagturo, ang si Zhang Feiyu ay sumasalakay na. Ang proteksyon ng bundok ay nabiyak ng kanyang espada. Mag-utos ka agad. Buksan ang kunlun Immortal Slaying Formation. Tipunin ang lahat ng matatandang disipulo. Maghanda pa sa pagtatanggol. Seg. Zhang Feiyu. Sinira mo ang aking templo. Pinatay ang aking mga disipulo. Napakalaki ng kasalanan mo. Ngayon, ang iyong huling aw. Pagbagsakan ng 1,000 espada. Panginoon, mag-ingat. Ito ang nakamamatay na pormasyon ng kunlun. Puro forma lang. Yu Jaizi. Ganyan lang ba ang kaya mo? Zhang Feiyu, malakas ka nga talaga. Kahit ang pangunahing depensa ng bundok ay hindi makayanan sa iyo. Yu Jaizi, ito ba ang iyong daan? Daan? Ang panalo ang siyang daan. Para mapuksa ang demonyong katulad mo. Hindi mahalaga ang ilang ordinaryong tao. Hahaha. Zhang Feiyu, nakikita mo ba ito? Sila ang mga piling tao ng lipunan, ang kinabukasan ng sangkatauhan. Kung sisirain mo ang iyong kapangyarihan at lumuhod sa harap ko, pakakawalan ko sila. Dakilang tagapagturo, tulungan mo kami. Ayokong mamatay. Mayaman ako. Kahit magkano, ibibigay ko sa iyo. Zhang Feiyu, bilang pinuno ng mabuting daan. Hindi mo ba kami ililigtas? Sumang-ayon ka na sa kanya. Kapangyarihan lang naman yan, mababawi mo yan. Isang buhay lang ang meron kami. Kung hindi mo kami ililigtas, ikaw ang mamamatay tao. Isa kang mapagkunwari. Ililigtas kayo? Ano? Ayaw mong mawala ang iyong kapangyarihan?
Mukhang ang sinasabing dakilang tagapagturo ay isang makasarili lang pala. Iyon ay trabaho ni Haring Yama. Ang trabaho ko lang ay ihatid kayo sa kanya. Ano? Huwag mong gawin. Patayin sila. Ang dami mong salita. Aray, ang kamay ko. Mamatay ka. Patay na. Patay na. Lahat patay na. Hindi ka pala natatakot sa pananakot. Wala ka bang pakialam sa sasabihin ng buong mundo? Sasabihin ng mundo. Maaapektuhan ba ng ingay ng langgam ang isip ng dragon? Ano bang baraha ang meron ka? Ipakita mo na. Kung hindi, papatay na kita ngayon din. Seg! Hahaha! Inilit mo to. Kung gusto mong patayin lahat, mamatay tayong lahat. Ipatawag ang pambihirang selyo ng bundok, ang Heaven Overturning Seal. Ang Fantianyin na ito ay kopya mula sa sinaunang panahon, mabigat na libu-libong John, hahaha. Sang Feiyu, tingnan ko kung paano mo ito haharangan. Ipisahin ko kayong lahat hanggang maging lamang. Ay, tapos na, talagang tapos na ngayon, ikaw ang may kasalanan. Sang Feiyu, ikaw ang nagpagali sa kanya. Ikaw ang magpapahamak sa amin, mamatay kayong lahat. Ito ang kapalit ng pagsuway sa kunlun. Isang basag na bato lang, tatawagin pang Fantianyin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Utos ng Celestial Master, kamay ng kidlat. Baligtarin ang langit. Durog ka. Hindi. Impossible. Isa itong pinakamahusay na magic treasure. Halimaw, ikaw ay halimaw, huwag kang lumapit. Ito ba ang iyong sandigan? Napakahina. Ikaw, hindi mo ako pwedeng patayin, ako ang pangulo ng kunlun. Magkakagulo ang mundo ng kultivasyon kapag ako'y namatay. Gulo. Matagal nang nagulo. Mula nang ituring ninyo ang mga ordinaryong tao bilang mga langgam. Ito ay hindi na mundo ng cultivation. Ito'y pugad ng demonyo. Ancestor, iligtas mo ako, may panganib sa kunlun, may gustong lipulin tayo. Sino ang may lakas ng loob na lumaban sa kunlun? Naghahanap ba ng kamatayan? Ancestor, tulungan mo ako. Pinatay ng demonyong ito ang napakaraming estudyante natin. Sinira pa ang Fantianyin, kayabang-yabang ng batang ito. Sinira ang aming templo. Sinira ang aking magic treasure. Hindi kita pwedeng pabayaan ngayon. Mukhang bata pa, pero malakas ang cultivation. Sakto, huhulihin ko siya at pipilitin siyang isiwalat ang kanyang cultivation teknike. Tigilan ang kalokohan, bumuo ng formation. 3 Talents Immortal Slaying Formation. Simulan. Three Talents Formation. 3,000 taon na ang nakalipas nang ituro ko sa inyong founding master ang formation na ito. Ibinigay ko ito para protektahan ang sangkatauhan, hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 3,000 taon. Gagamitin niyong mga walang utang na loob na mga inapo laban sa akin. Kalokohan, malapit ka nang mamatay, nangunguna ka pa, patayin. Kung hindi niyo ito natutuhan ng maayos. Ngayon, ituturo sa inyo ng founding master. Kung ano ang tunay na pag-akit ng langit at lupa. Utos ng Celestial Master, pagbagsak ng bituin. Ito ang tunay na kapangyarihan ng mga bituin. Hangan, mabilis, harangan. Mula ngayon, tanggalin ang pangalan ng kunlun. Awa, Celestial Master, kahabagan. Handa akong maglingkod, Celestial Master. Ito ang piraso ng 9 Heavens Breathing Soil, kasalanan ko. Nabulagan ako ng kasakiman, pakiusap, kahabagan, Celestial Master. Ituring mo na lang akong hangin at palayain. Buksan mo yan. Kinyin.
Hahahaha Zhang Feiyu. Masakit, no? Kay Shishan to. Laso ng buto. Tama. Pinino, yan mula sa libong taong laso ng bangkay. Espesyal pa kumain sa mga Diyos na tulad ninyo. Ngayon, sirang-siya na ang mga ugat mo. Nakakulong ang lakas mo. Tingnan natin kung paano ka magyabang ngayon. Kanina ang yabang mo, di ba? Lakas ng mga bituin? Halika. Ipakita mo uli sa akin. Gago. Malapit ka ng mamatay, matigas pa ang mukha, mamatay ka na. Umalis ka. Panginoon, kamusta ka? Tumakbo ka na. Dalhin mo ang piraso at umalis. Panginoon, tibayan mo. Dadalhin kita palayo ni Zuluan. Ki! Nakainom ka ng laso ng buto ko, pero nakapatay ka pa rin ng Yujizi ng isang sampal. Zhang Feiyu, ang hirap mo talagang patayin. Panginoon, ubos na ang lakas niya. Kukunin ko na ang ulo niya para sa'yo. Pumunta kayong apat, kasama ang 10 hukbo ng demonyo. Tandaan, gusto kong buhay. Gusto kong makita ng personal. Kung paano siya unti-unti mahulog sa kawalan ng pag-asa. Kung paano yurakan ang kayabangan niya sa putik. Sumusunod. Buwisit. Mas malala pala ang lason kaysa inakala ko. Panginoon, napigilan na ang lason. Pansamantalang napigilan, Zuluan. Kung may panganib, dalhin mo ang piraso at umalis ka. Hindi iwan ni Zuluan ang Panginoon, kahit mamatay pa. Kung mamamatay, sabay tayo. Nandito na sila. Nakatago sa loob. Yung amoy ng dugo. Naamoy ko yan mula sa 3 kilometro. Sugatang manggagaway. Masahap siguro ang laman niyan. Igilan na yan. Gusto ng Panginoon na buhay. Mga kasama, atak, palabasin niyo siya. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na pumasok sa teritoryo ko? Sumabog. Kung nandito na kayo, dito na kayo magpapataba. Mga walang kwenta, umalis kayo diyan. Huwag mong subukang saktan ang aking Panginoon. Hay! Medyo malakas pala itong babae. Pangit, puputulin kita. Nakakainis, bakal ba ang katawan mo? Basagin mo. Kung gusto mong hawakan ang aking Panginoon, kailangan mong daanan muna ang aking bangkay. Zhu Liao Yuan. Ang sakit, putangina. Tsu Shou Miying, sabay tayo. Hihe, walang kwenta si Liba. Hayaan mo na lang akong makipaglaro sa Tianxi. Jin Guangzhou. Ngayon na. Ang puso mo, akin na. Panginoon, Gustong mamatay? Manatili ka rito. Zuluan. TSK, nakakasagabal, nakakainis. Panginoon, Bakit ka ganoon kaswerte? Kaya kong umiwas. si Zhu Luan ang espada ng Panginoon. Pero, hindi na kita masasamahan. Ay naku, ang tutsing naman, itong maliit na espitong espada. Talagang tunay ang pagmamahal niya sa'yo, kaso maikli ang buhay. Ngayong wala na ang basag na espadang ito. Paano ka na? Higilan mo na ang daldal. Baliin ang mga kamay at paa niya. Dalhin sa Panginoon. Kayong. Sinira ninyo ang aking espada. AME. Ano naman kung nasira? Sumama ka na rin sa kanya. Kayong lahat mamamatay kayo.
Ano ang gagawin ng baliw na ito? Magpapakamatay. Sa aking dugo sa puso, yalay sa siyam na langit, Tayan Shaidu, buksan mo. Iba ang pakiramdam nito. Tumakbo na. Takbo. Saan kayo tatakbo? Umalis kayo. Ito ang kamay na sumakit sa kanya. Kidlat at bagyo. Ipagbawal. Ang iyong mga kuko. Ayaw ko. Tianxi, kahabagan, ako ay si Mozon Shichen. Shichen. Hintayin mo lang, hugasan mo ang leg mo. At para sa'yo. Pira-pirasuhin kita. Barrier? Kailan niya inilagay ang barrier na ito? Celestial Master. Ito ba ang Celestial Master mula 3,000 taon na ang nakalipas? Na pinatay lahat ng Demon King sa isang saksak. May dalawa pa. Bawal na teknik ng Celestial Master. Nine Heavens Thunder Domain. Huwag. Fiu, iligtas mo ako. Ang lakas ng loob mong gamitin ang mukha niya. Ubo. Naubos na ba ang dugo? Ang espiritu ni Zuluan ay mawawala na. Kailangan muling buuin ang katawan. Kunlun. Libu-libong taon ng kayamanan, tiyak na nandoon ang bagay na yon. Nahanap ko na. Millennium Soul Nourishing Wood. Ang banal na kahoy ang magiging lalagyan. Ang aking dugo ang gagamitin. Muling likhain ang mundo, Zuluan, bumalik sa iyong pwesto. Ang lakas. Higit sa 10 bises kaysa dati. Amo, tingnan mo ako. Amo. Paano nangyari ito? Nasaan ang dugo mo? Inyalay mo ba ang sarili mo? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw ang Celestial Master. Ikaw ay hindi matatalo. Gamot. Narito ang gamot. Puro gamot. Kainin mo. Kainin mo ito para sa akin. Akiusap. Mabuhay ka ulit. Ay naku, ang tatlong matanda ng kunlun ay namatay pala. Isang malaking kawalan talaga sa mundo ng kultivasyon. Ngunit, tiyak na patay na rin ang demonyong si Zhang Fiu. Alliance Leader, narinig ko na kay Zhang Fiu, ay may tatlong piraso ng sinaunang kayamanan na 9 Heaven Soil Fragment. Ang treasury ng kunlun ay tiyak na sumabog din palabas. Iyon ay libu-libong taon na akumulasyon. Unang dumating, unang makuha. Mga kasama, ang mga kayamanan ng kunlun. Dapat na pangalagaan ng ating Righteous Path Alliance. Hindi mapunta sa kamay ng mga demonyo. Matalino ang Alliance Leader. Gawa para sa langit. Hindi patay si Zhang Fiu. Anong ikinakabahala nyo? Tingnan nyo ang hitsura niya. Hirap na hirap maglakad. Isang basura lang yan. Ang lakas ng presensya. Laging bukas ang pintuan ng aking tahanan, pero hindi ko sinabing welcome ang mga aso. Zhang Fiu, huling hininga mo na yan. Nangangahas ka pang masalita ng tapang. Ay surrender mo ang Celestial Master's Crossing at ang 9 Hidden Soil. Bibigyan kita ng buong katawan sa libingan. Maganda ka naman. Kung papayag kang maging cultivation furnace ko, pwedeng hindi kita patayin. Humingi ng kamatayan. Sinabi mong wala na akong silbi. Haha, hindi ba?
Ngayon, wala ka ng kahit kaunting paggalaw ng espiritu. Kaya kitang durugin ng isang daliri. Haha, sugurin siya. Putulin siya. Sinig ng espadang Tianshai. Walisin ang libong hukbo. Ito ay purong lakas ng katawan. Lahat ng hindi gumagalang sa Panginoon ay dapat mamatay. Ang sarap, ito ba ang pakiramdam ng pagkakaroon ng katawan? Napakasarap. Pagkakamali, lahat ay pagkakamali. Talagang dumating ako upang dalawin ka. Pinuno ng makatarungang alyansa. Bumaba ka at dalawin ang iyong hinalinhan. Panginoon, ayos ka lang ba? Masyado bang malakas ang ginamit mong puwersa? Walang problema. Ang pagsisisi ng mga basurang ito ay nakakapagpalakas pa. Tapos na, nawasak ang makatarungan, sino ang magliligtas sa atin? Amitabha, Donor, napakabigat ng iyong mga kasalanan sa pagpatay, tumigil ka na. Ito ang banal mong hikuduo ng templo ng ginintuang liwanag, kumilos na ang mga Buddhist. Nailigtas na tayo, kumilos na ang mga Buddhist, nailigtas na tayo. Kumilos na ang mga Buddhist. Nagapanggap na multo at demonyo. Isa-isa kayo, pumipila, humihingi ng kamatayan. Donor Zhang, ikaw ay dating Chenshi. Dapat mong malaman na ang langit ay may habag sa buhay. Iwanan ang iyong patalim, maging Buddha agad, sumama ka sa akin pabalik sa templo ng ginintuang liwanag. Magmuni-muni sa harap ng peder ng 500 taon. Baka malinis ang iyong mga kasalanan. Magmuni-muni sa harap ng pader, mga kasalanan. Pinatay mo ang mga pangunahing sekta. Winasak ang pundasyon ng kunlun. Ano pa ito kundi kasalanan? Haha, ang ganda ng kasalanan. Matandang monghe, itatanong ko sa iyo. Nang buksan ni demonyong Emperador Shi Jian ang pintuan ng impyerno. Ang mga gusto ay nanggulo sa mundo, ang mga tao ay kumain ng kanilang mga anak. Nasaan ang inyong mga Buddhist noon? Ang mga Buddhist ay lugar ng kapayapaan. Kailangang lumayo sa mundo para magsanay. Lumayo sa mundo, ang ganda ng paglayo sa mundo. Kumakain ng tao ang mga multo, nananakit ang mga masasamang kulto, bini ang inyong mga tainga. Ngayon, pinatay ko ang ilang mga mapagpaimbabaw na gumawa ng maraming kasamaan. Mabilis pa kayong tumakbo kaysa kuneho, sa magulong panahon, walang pakialam ang mga Bodhisattva. Ang matandang Panginoon ay may dalang espada upang iligtas ang mga tao. Kung talagang lumalayo kayo sa mundo, bakit puno ng mga hiyas ang bastong Vajra na ito? Bakit? Ang iyong kasuotang monghe ay gawa sa sinulid ng sirena. Ito ang handog ng mga mananampalataya. Handog, iyan ay pawis at dugo ng mga mamamayan. Sa panahon ng kasaganaan, bukas ang pintuan para tumanggap ng insenso. Sa panahon ng kaguluhan, isinasarado ang pintuan upang iwasan ang mundo. Ang inyong itinatayo ay hindi ang budismo, kundi din pangkatawan. Ang inyong binabasa ay hindi sutra, kundi negosyo. Ngayon, ano ang karapatan mo? Na tumayo sa moral high ground upang hatulan ako. Magaling ang pagsasabi mo. Amo, ang mga kalbo mong ito ay napakakapal ng mukha. Nailang na ako para sa kanila. Ang demonyong ito ay napakatulis ng dila. Tumigil ka. Nagkakalat ka ng maling paniniwala. Dahil matigas ang ulo mo. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Ano? Kapag hindi na kayang talunin sa usapan, gagamitan na ng dahas. Ito ba ang inyong habag? Ang Buddha ay mayroon ding sandali ng galit. Ngayong ako ay magpapababa ng demonyo at mag-alis na masasamang espiritu upang gawin ang kalooban ng langit. Mga alagad, makinig sa utos. Bumuo ng Diamond Demon Subduing Circle. Kulungin ang demonyong ito hanggang sa mamatay. Aray! Amo, ang shell ng pagong na ito ay napakatigas. At ang liwanag ng Buddha ay nagpapahirap sa akin. Hahahahaz hang fiyo. Ang Diamond Demon Subduing Circle na ito ay ang pinakamataas na pormasyon ng aming Buddhist school. Huwag mong asahang mabubuksan ito. Gagamitin ko ang apoy ng Buddha upang tunawin ka sa loob ng 49 na araw. At gawin kang abo sa iyong pagsisisi. Pasukuin ang demonyo. Kung kayo ay tunay na Buddha, baka igalang ko pa kayo ng kaunti. Ngunit sa kasamaang palad, ang inyong puso ay puno ng kasakiman, galit at kamangmangan. Ano ang dapat katakutan sa liwanag ng Budhang ito? Dharma Appearance Universe. Nakuha mo na ang Dharma Appearance? Utos ng Celestial Master, pigilin. Aray!
Hindi. Ang aking gintong katawan. Pigilan. Pigilan ninyo ito para sa akin. Ikaw ay isang demonyo. Hindi ka pababayaan ng Buddha. Aray. Buddha. Kung ang Buddha ay narito, malamang na kanyang papaluin ang mga walang hiya tulad ninyo. Sino pa ang gustong magpalaya sa akin? Ang galing ng amo. Ang mga kalbong ito sa hinaharap ay malamang na maihisa pantalon pag narinig ang salitang Taoist priest. Ang pagsisisi ng mga kalbo ay mas matindi kaysa sa mga cultivator. Mukhang mas takot sa impyerno ang mga mapagkunwari bago mamatay. Hindi ba kanina ay gusto ninyong mag-alis ng mga demonyo at ipagtanggol ang daan? Ang mga kalbo ng Buddhist school ay nakipagkita na sa Buddha. Kayo namang mga matandang Taoist na ito, bakit hindi pa kayo kumilos? Mapurol ba ang inyong espada o nabasag na ang inyong tapang? Mukhang walang gustong pumunta sa Pure Land. Ang kapangyarihan ng Celestial Master, kami ay lubos na humahanga. Ang mga pangyayari ngayong araw ay pawang hindi pagkakaunawaan lang. Ikawan. Kami ay na-influence ni UGZ. At dahil sa panghihikayat ng matandang mongheng iyon, kaya namin nais na lapastanganin ang kapangyarihan ng Heavenly Master. Ngayong napatunayan na ang kawalan ng kasalanan ng Heavenly Master, handa kaming magbayad ng danyos. Aming kinikilala ang Heavenly Master bilang pinuno ng tunay na landas. Sa Heavenly Master, kapagawa, ang tulad kami bumalik sa aming bundok at sa aming bituan. Hindi na kami lalabas sa mundong ito. Kanina, kayo'y lubhang nagmamalaki at mapanghamak. Ngayon, nais ninyong bumili ng inyong buhay sa pamamagitan ng maruruming kayamanan. Panaginip. Bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Una, mawasak ang inyong kaluluwa at katawan ngayon din. At hindi na muling mabubuhay. Pangalawa, buksan niyo ang inyong mga kaluluwa upang aking lagyan ng isang pagbabawal. Mula ngayon, ang inyong buhay ay akin na. Pagbabawal sa kaluluwa? Tama. Hindi ba't yan ay magiging pagkaalipin? Ang aming buhay at kamatayan ay nasa isang pag-isip mo na lamang? Maging aking aso o mamatay. Pumili kayo. Ha? Ako ay isang elder ng tunay na landas. Paano ako matitiis ng ganitong kahihiyan? Mas gugustuhin kong magpakamatay kaysa maging iyong sunod-sunuran. Nais ninyong mamatay. Ang tamang hantungan ninyo ay ang mamatay sa langan ng digmaan. Bibilang ako hanggang 3. Ang sinumang hindi magbubukas ng kanilang kaluluwa, ituturing na tumalikod at tatanggalin kaagad. Ah. 2. Susuko ako. Susuko ako. Huwag mo akong patayin. Nais kong mabuhay. Ang iyong lingkod ay nagpupugay sa Panginoon. Iaalay ko ang aking kaluluwa. Pakiusap, Panginoon, bigyan mo ako ng iyong tatak. Nangangako akong maglilingkod hanggang kamatayan sa Heavenly Master. Mabuti. Ang marunong umangkop sa panahon ay tunay na matalino. Utos na Heavenly Master, kadenang pangkaluluwa. Ag. Tumayo. Ano ang iyong mga utos, Panginoon? Usan lahat ng mga ng iyong masaya. Inuwi lahat ng magawa ang mga masaya. Gusto kong makita sa buwan ng mga kultivator na handang mapagima. Ako ay magmamartsa patungo sa lupain ng multo. Lahat? Iyon ang pinagmumulan ng lakas ng bawat sekta. Kung mawawala iyon. Sa hinaharap. Kung mawala ang iyong buhay, ano gagawin mo sa ilang lakas? Dadaling niyo sa inyong bibigyan. Opo, Panginoon. Gagawin ko ito kaagad. Hindi ako magtatago ng kahit ano. Panginoon, ang yin energy dito ay lalong tumitindi. Ito pa ba ay mundo ng mga tao? Paano itong impyerno? Maaari ba talaga tayong manalo? Kung hindi kayo manalo, kayo ay magiging mga buto na nakakalat sa lupa. Shishan. Nais mong muling buuin ang iyong katawang demonyo gamit ang laman at dugo ng daan-daang milyong buhay. Anginoon, Magpatuloy tayo. Ang pasukan sa lupain ng multo ay nasa unahan. Panginoon, naramdaman ko na. Ang ika-4 na piraso. Napakahina ng hininga. Parang may nagipigil dito. Nasa pinakamalalim na bahagi ng Diyos Domain. Kailaliman ng Ghost Domain. Doon ang alamat ng 10,000 Demon Cave, ang pangunahing base ni Shichan sa paggawa ng mga multo, ang pinakamalagim na lugar sa buong Diyos Domain. 10,000 Demon Cave. Ayos. Hindi na ako hahanap sa kanya. Ngunit, Panginoon, tiyak na patibong iyon. Kahit bangin o apoy, tatawid ako. Buhay na hininga. Patayin sila. Ihandog sa Demon Lord. Napakarami, paano lalaban? Kahit bangin, pupunuin ko. Anong takot? Sa huli, patay din lumaban na lang. Lahat makinig. Gustong mabuhay. Lumaban. Sinong urong? Wawasakin ko ang kaluluwa niya.
Shishan, narito na ako. Patayin. Laman, sariwang laman. Ubusin sila. Umalis kayo. Huwag kayong lumapit. Liyab ng apoy. Susunugin kayong mga dumi. Panginoon, kapag nagpupumilit ang mga tama, hindi naman pala silang lahat ay walang kwenta. Kapag napilitan, kahit aso ay tumatalon sa pader. Lalo na ang mga takot mamatay. Ipagtanggol ang Panginoon. Huwag hayaang gambalain siya ng mga multo. Patayin. Kapag naubos sila, mabubuhay tayo. Patayin. Ano ba itong nasa ilalim ng paa? May lason ang hangin dito. Nawawala ang lakas ko. Maligayang pagdating sa tiyan ni Shishan. Nakakadiri ang panlasa, Panginoon. Sandaang bises na mas malakas ang put dito kaysa sa labas. Ang laman at dugo ay galing sa mga nilalang. Tama. Bawat pulgada ng lupa ay gawa sa mga kaluluwa at laman. Pinagsiksik. Ginagawa ito ni Shishan. Para gawing katawan niya ang buong ghost domain. Nasa loob na tayo ng katawan niya. Nasa tiyan tayo ng demonyo? Wala na ba tayong pag-asa? Huwag magpanik. Basagin lang ang puso niya, mawawasak ang katawan. Target, 10,000 Demon Cave. Sinong magpapahuli? Ang laman at dugo sa lupa. Ang magiging hantungan niyo. Narinig ninyo? Sumunod sa Panginoon. Sinong urong? Ako mismo ang papatay sa kanya. Nagpapanggap na multo at demonyo. Ilabas ang proteksyon na liwanag. Huwag hawakan ang kahit ano. Nasa ilalim ang Panginoon, doon ang amoy. Ang pugad ni Shishan. Panginoon, napakatahimik dito. Baka may patibong. Dumating na ang mga bisita. Ganito ba ang pagtanggap ni Shishan sa mga bisita? Mga buhay na tao, sariwang pagkain para sa aking Panginoon. Patayin sila. Patayin. Ay. Imposible, ang tatlong tunay na apoy ko. Kahit meteor Aaron ay natutunaw. Bakit hindi sila nasusunog? Lakas ng langgam. Hindi sila mapatay. Katawang hindi na mamatay, tulungan mo ako, Panginoon. Panginoon, kung magpapatuloy ito, maubos na ang mga sakripisyo. Tutulong ako. Tama. Aray. Buisit, talagang hindi mapatay. Walang hindi namamatay, maliban na lang kung ang buhay nila ay wala sa katawan. Mga manika pala, hawakan niyo sila. Puputulin ko ang kanilang supply. Pigilan siya. Huwag hayaang lumapit sa lawa ng dugo. Gusto mong umalis, mga disipulo, makinig, bumuo ng pormasyon, ikulong sila. Sino ang unang tatakbo? Siya ang unang papatayin ko. Panginoon, bilisan nyo, hindi na namin kaya. Gamit ang kaluluwa ng buhay para palakasin ang katawan ng demonyo. Shishan,
Dapat kang mamatay ng 10,000 beses. Utos ng Celestial Master, lawa ng impyerno ng kidlat. Hindi. Lakas. Naputol ang lakas ko, mga hayop na tao. Naglakas loob kang sirain ang banal na lawa. Zuluan. Kumilos. Matagal na akong nag-aabang. Wala nang susuhin. Tingnan natin kung paano kayo magyayabang ngayon, mga pangit. Naghahanap ng kamatayan. Lumilipad na Dragon Flash. Ay, ang kamay ko. Anong ingay, hindi pa tapos. Ano nangyayari? Hindi gumagalaw ang katawan. Sa aking lawa ng kidlat. Lahat ng buhay ay parang isda at karne. Kanina, ang saya-saya niyo sa paghampas. Huwag kang lumapit. Hindi ka pababayaan ni Shishan. Shishen. Nakatago siya ngayon sa butas ng daga, nanonood habang namamatay kayo. Utos ng Celestial Master, lipulin ang demonyo. Ako ay walang kamatayan. Walang bagay na walang kamatayan. Kung meron man, ako ang nagpapasya kung mamatay siya o hindi. Ang halimaw na habol ng habol sa amin, isang pasya lang ng Panginoon, patay na. Malalim ang kapangyarihan ng Panginoon, buti na lang mabilis tayong sumuko. Malinis na ang ginawa ng Panginoon. Malalim ang pagkakalagay ni Shishan sa bagay. Ika-4 na piraso. Ayin. Madadala na kita sa bahay. Kadiri, buhay ang pusong demonyo. Hindi lang buhay. Nakakonekta pa ito sa pinagmulan ni Shichan. Ginagamit ni Shichan ang pirasong ito upang gawing sarili niyang lakas demonyo ang sama ng loob ng mga kaluluwa. Ang galing talaga. Zhang Feiyu, talagang nating mo ito. Huwag magsalita ng walang kabuluhan. Ang tunay na katawan ay hindi lumalabas. Ano ang ipinagmamalaki ng anino? Huwag gumamit ng panunukso. Alam ko ang gusto mo, narito ang piraso, kunin mo. Pero, paalala ko sa iyo. Ang pirasong ito, sumipsip na ng sama ng loob ng libu-libong kaluluwa. Malalim na ang ugat ng demonyo. Tuso, hinawakan mo ang labi ni Kinin. Sa buong daigdig. Tanging iyong Celestial Master's Crossing lang ang makakalinis nito. Kapag ginamit mo ang Celestial Master's Crossing para linisin ang piraso, ang lakas mo ay dadaan sa koneksyon. Patuloy na papasok sa katawan ko. Sa madaling salita. Gusto mo siyang iligtas. Kailangan mong ibigay sa akin ang Celestial Master's Crossing mo, hahaha. Pagkatapos, ako ay muling mabubuhay, at ikaw ay magiging walang silbi. Ano, malulutas mo ba ang patay na sitwasyong ito? Tingnan mo. Ang sakit na nararamdaman niya. Bawat minutong ikaw ay nag-atubili. Lalo siyang nagdurusa. Mag-atubili ka pa ba? Shishan. Panginoon, huwag mong sundin siya. Kapag nawala ang Celestial Master's Crossing, hindi lang mawawala ang kapangyarihan mo, mababago pa siya sa isang demonyo. Kung makuha ni Shishan ang Celestial Master Du, wala nang taong makakapigil sa kanya sa mundong ito. Malinaw naman ang isip mo, maliit na espiritu ng espada. Zhang Feiyu, iligtas mo ang sarili at iligtas ang buong mundo. O isakripisyo ang lahat para lang sa isang babae. Hayaan mong makita ko ang pipiliin mo. Zuluan, tumabi ka. Amo, hindi mo pwede gawin ito. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Pinipilit niya ako. Pinipilit ko rin ang aking sarili. Pero, 3,000 taon na ang nakalilipas. Para sa mga tao, iniwan ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na mapapalampas muli si Ayin. Gusto mo ang aking Celestial Master Du? CJ.
Natatakot lang ako na napakaliit ng iyong gana. Mamatay ka sa sobrang pagkain. Halika. Hahaha. Amo, Huwag kang matakot. Ilalabas na kita ngayon. Utos ng Celestial Master, Du. Ito ang lasa ng Celestial Master Du. Dalisay na lakas ng araw, mapang-api, walang katapusan. Zhang Feiyu. Ikaw talaga ay isang taong ubod ng pag-ibig para sa isang babae. Talagang handa mong ibigay sa akin ang lahat ng iyong kapangyarihan. amo. Tigil. Hindi sapat. Kaunti pa. Linisin ito. Kapag natunaw ko na ang buong Celestial Master Du, ako na ang tanging pinuno ng tatlong mundo. Salamat sa iyong kabutihang loob. Ngayon ang iyong buhay ay akin na. Ian, masarap ba? Ano? Akala mo ba? Talagang ibibigay ko ang aking sarili sa'yo. Ano bang balak mong gawin? Ang kasakiman may kaukulang kabayaran. Utos ng Celestial Master. Pumutok. Baliw. Sinisira mo ang sarili mong pundasyon. Igilan mo na. Sabay tayong mamatay. Emi. Panginoon. Zhang Feiyu, nangahas ka. Gumamit ng ganitong paraan na parehong masasaktan. Papatayin kita. Dudurugin kita ng pira-piraso. Aray. Nakuha ko na. Ang pang-apat na piraso. Panginoon, kumusta ka? Ang iyong pinagmulan ay humihina. Ayos lang ako. Hindi mamamatay. Basta mabuhay si Ayin. Wala ito sa halaga. Tara na. Nasugatan si Shishan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Para patayin siya. Zhang Feiyu. Akala mo ba, makakalabas ka ng buhay dito? Ngayon, gagamitin ko ang buhay mo. Upang simulan ang handog ng libong kaluluwa. Hayop ka. Hahaha. Zhang Feiyu, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Sa isang saksak na ito, hindi demonyo ang papatayin mo, kundi ang libu-libong inosenteng buhay sa mundo. Makakayanan mo pa ba ang iyong prinsipyo? Ang sakit, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang mukhang iyon, ang nawawalang elder ng aming sekta, si Shishan. Ginawa niyang ganitong halimaw ang isang buhay na tao. Lahat pala ito ay mga kaluluwang buhay. Hindi namin magawang saktan sila. Sumpain, lahat ay inosenteng kaluluwa. Panginoon. Sa isang saksak, libu-libong buhay ang mawawala. Ano? Nanghihina na ba ang puso ng ating dakilang tagapagligtas? Kanina ang yabang mo. Halika. Gawin mo. Bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit?
Ipagtanggol. Tuso. Ginamit mo ang mga inosente bilang kalasag. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Kailan pa natakot ang demonyo sa langit? Zhang Feiyu. Sa bawat pag-iwas mo, dudurugin ko ang 1,000 kaluluwa. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magtatago. Baliw. Tunay na baliw. Tumigil ka. 3,000 taon para sa pagtatanggol. Ngunit ngayon, Ayin, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin mo? Heavenly Master. Ang laming. Iligtas mo kami. Sumuko ka na. Ang daan mo ay walang nagagawa para sa sinuman. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, bibigyan ko sila ng mabilis na kamatayan. Huwag sabihin na talagang wala ng daan. Kuya, huwag kang umiyak. Ikaw pala. Mabait si kuya. Siya ang pumunta para palayasin ang masasama. Hindi ako takot sa sakit. Huwag ka ring matakot, kuya. Namatay ako para protektahan ang aking apo. Hindi dapat ako tumulong sa masama. Kami, mga tagasunod ng tunay na daan. Paano maging tautauhan ng demonyo at manakit sa sangkatauhan? Heavenly Master, gawin mo na. Kaysa mabuhay ng ganito, hindi tao hindi multo. Bigyan mo na kami ng kalayaan. Ano to? Ang mga langgam na ito ay naglakas loob na lumaban sa akin? Patahimikin sila. Heavenly Master, huwag mo kaming isipin. Basta't mapuksa ang demonyong ito. Kusang loob kaming handa. Kuya, ihatid mo na kami pauwi. Kayong lahat. Natanggap ko na ang inyong mga hiling. Utos ng Heavenly Master. Pamutol sa reinkarnasyon. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, Heavenly Master. Paalam, kuya. Maglakad kayo ng maayos. Sa susunod na buhay, ibabalik ko sa inyo ang isang mapayapang mundo. Sa wakas, kumpleto na. Amo, ang katawan mo, makakayanan pa ba? Ang spell to defy heaven and alter fate ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng esensya at dugo. Kahit hindi kaya, kakayanin ko. Nag-antay ako ng 3,000 taon. Kahit isang segundo, ayaw ko nang maghintay pa. Zuluan, tagapagbantay. Ano man ang mangyari, huwag hayaang may makagambala. Naunawaan. Maliban na lang kung patay na ako. Ahit langaw, hindi makakapasok. Sa aking dugo, punan ang pagkukulang ng langit. Pagsamahin ang lupa ng 9 na kalangitan. Kulang pa. Akayin ang kaluluwa. Ayin. Gising na. Phew! Ako ito. Ayin. Ako ito. Ang mukha mo. Bakit ang daming sugat? Tanga.
para iligtas ako. Gaano ba karami ang hirap mong pinagdaanan? Huwag kang umiyak. Basta't makita kita ulit. Kahit mamatay pa, sulit na. Bumalik na ako, hindi na ako aalis. Ayin. Ayokong mawala ka ulit. Si Shishen, Panahon na. Para tuparin ang lahat ng utang. Amo, Diwata. Nakumpleto na ang hukbo. Tayo na. Lupasin ang palasyo ng demonyo. Ang humarang. Mamamatay. lahat ng bagay ay mabuhay. Patayin. Patayin, sumunod sa Celestial Master. Napakaganda nito, Zhang Feiyu. Salamat sa iyo. Nagawa kong pagsamahin ang pinagmulan ng Celestial Master. Ikaw pa pala. Nalinaw mo pa rin ang aking kapangyarihan. Ang ganda ng kapangyarihang ito, may kalupitan ng demonyo. At may kadakilaan ng Diyos. Ngayon ako. Lampas na sa 3 mundo at 600. Mag-ingat, mapanganib ang kanyang aura ngayon. Ngayong tapos na ang pagditipon, mamatay na kayong lahat. Ayin. Maniwala ka sa akin. Magkasama sa buhay at kamatayan. Zuluan. Bumalik sa lugar. Walang silbi, ito ay pagsasama ng Diyos at demonyo, ang pinakadulong daan. Ano ang ipanghaharap ninyo? Ang kapangyarihan nito ay kumakain sa buhay ng lupa ng buhay. Lahat ng sining may kahinaan. Nahanap ko. Diyos at demonyo hindi magkasundo. Shishen. Masyado kang ganit. Kautusan ng Celestial Master. Isang tabak, durugin ang lahat ng sining. Ang hiram na kapangyarihan, hindi sa'yo talaga. Hihi. Talagang unang Celestial Master, matalas ang mata. Masyadong masikip dito. Lipat tayo sa mas maluwag. Habulin siya. Tataka siya. Akas? Hindi. Akain ako. Ang bilyon-bilyong buhay sa mundo, ang pinakamagandang pagkain. Zhang Feiyu. Kung kaya nyo, sundan nyo ako. Hayop. Lahat habulin. Huwag hayaang magwala siya sa mundo. Hoy! Ano yon? Mga Diyos ba yan para iligtas tayo? Hindi. Ang amoy, demonyo yan. Demonyong magwawasak sa mundo. Ah, ang sarap ng amoy. Dito ang teritoryo ko. Demonyong sining. Lahat ng kaluluwa, maging isa. Inuubos niya ang espiritu ng lupa. Kapag naubos, ang mundo, magiging patay na lupa, walang buhay. Kahit kaluluwa ng mga ordinaryo, hindi pinapalampas. Upugutan niya ng ugat ang sangkatauhan. Paano tayo mananalo? Apos na. Shishen. Mga kaluluwang ordinaryo, ginagalaw mo.
Hahaha. Galit ka ba? Walang magawa? Angalan nila maging bahagi ng isang Diyos. Hindi ka sabi. Mga buhay na kaluluwa yan. Kapag tinamaan, maglalaho ang kaluluwa nila. Walang hiya. Ako ang bundok. Ako ang hari rito. Zhang Feiyu. Sa harap ng kapangyarihan ng langit at lupa, anong laban mo? Maghanda ng pormasyon. Kahit anong halaga. Putulin ang koneksyon niya sa lupa. Kahit masunog ang ating kaluluwa, Lahat ng sining ng langit at lupa maging isa. Simulan ng pormasyon. Ako ang mangunguna. ako ang magbabantay. Lumang laro na yan, 3,000 taon na. Akala nyo makukulong ako? Hindi kayang makulong. Kung ganoon, patayin mo na. Zuluan. Sandaang espada, magsama-sama. Tumatay sa demonyo. Maliit na insekto, naghahanap ka ng kamatayan. Lahat ng bagay sa mundo. Utos ng dakilang pari, 5 tunay na kulog na kilin. Pamamaraan ng kulog. Zhang Feiyu. Nakalimutan mo na ba? Ako rin, may pinagmumulang kapangyarihan ng dakilang pari. Ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin na mas mahusay pa sa guro. Madilim na kulog na kilin. Ang lakas ko ay nagmumula sa daang milyong buhay, walang katapusan. At ikaw ay paang tubig na walang ugat. Ang iyong kapangyarihan ay akin na. Ikaw, siguradong mamamatay. Amo. Fio, bumalik ka agad sa sentro ng formation. Ako ang sasalo sa kanya. Sasalo? Sa ano kayo sasalo? Zhang Feiyu. Kapag ang kalaban mo ay mayroon ding ganitong kapangyarihan, nagiging katawa-tawa ka na lang. Huwag mong pangarapin ang hindi sayo. Matigas ang ulo. Kung ganito ang sitwasyon, paunahan na nating ipadala ang iyong babae. Ayin, mag-ingat. Basag kaluluwa, demonyong palad. Ayin, Zuluan. Ito ang isusukli ko sa iyo. Selyo ng pagbatong tao. Ito ay. Ngayon, kahit magpasabog ng sarili, ay hindi mo na magawa. Gumalaw ka nga. Tingnan mo kung gaano ka kahabag-habag ngayon. Gusto mo pang maging tagapagligtas? Ngayon, buong puso ninyong ibigay ang inyong mga kaluluwa. Maging bahagi na kayo ng akin. Pabayaan ang aking Panginoon. Lalaban ako sa iyo. Sila patuloy pa ring lumalaban. Ang kapangyarihan ng dakilang pari, nagmumula sa langit at lupa, ibinabalik sa mga nilalang. Paano kung ibabalik ko ang kapangyarihang ito sa kanila? Nakakainis na mga insekto talaga. Dahil gusto nyong mamatay. Maging abo na kayo. Huwag kayong matakot, ako ang sasalo. Panginoon, sa susunod na buhay, sundalo mo pa rin ako, atawan ng isang mortal. Paano mangahas humang sa Diyos at demonyo? Ito na ba ang wakas natin?
Kahit mamatay man, babaliin natin ang isa niyang ngipin. Ngunit hindi tayo makagalaw. Hindi tayo makagalaw. Bakit hindi kayo tumakas? Napakahina ninyo. Ito, kainin mo, napakatamis. Amo, Bitawan mo ang amo. Makikipaglaban ako sa'yo. Nagkamali ako. Ang Celestial Master ay hindi isang Diyos na nakatataas, kundi isang ilaw na nagtuturo ng daan sa sangkatauhan. Sinira mo ang iyong golden core? Gusto mong sumabog? Sa ilalim ng aking petrification seal. Wala kang ngang karapatang sumabog. Sumabog? Hindi. Ako ay maglalabas ng aking kapangyarihan. Huwag, amo. Kung iwawaksi mo ang Celestial Master's power, magiging mortal ka agad. At lalamunin ng 3,000 taon. Pag-isipan mo, amo. AME. Zhang Fiyu, talagang gusto mong mamatay. Shichen, hindi mo kailanman mauunawaan kung ano ang isang Celestial Master. Gamit ang natitirang katawang ito, ay aking ihahandog sa kalangitan at lupa. Ang tinig na ito, Celestial Master. Ang sangkatauhan ay hindi mga langgam o pagkain. Sa loob ng 3,000 taon ng aking pagsasanay, ang aking ipinagtatanggol ay ang buhay na ito sa mundo, ang aking pinoprotektahan ay ang lahat ng nabubuhay. Ngunit ang landas na ito ay hindi dapat sa akin lamang. Ngayong araw, ako, si Zhang Fiyu, ay iaalay ang aking Celestial Master's power. Upang ipahiram sa inyo ang isang hibla ng pagkakataong maging immortal. Mula ngayon, lahat ay maaaring pumatay ng demonyo. Lahat ay magiging Celestial Master. Ito ang kapangyarihan ng Celestial Master. Nakagalaw na ako, kuya. Ang hadlang na 100 taon ko nang dinadala, gumalaw na. Ibinahagi niya sa amin, sa mga duwag at tako sa kamatayan. Ang pagkakataong maging Diyos, hindi kami karapat-dapat. Amo, ibinibigay mo ang iyong buhay para protektahan kami. Baliw. Ibinahagi mo ang iyong Celestial Master Essence sa mga langgam na ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Kung mawala ang iyong essence, ang iyong kaluluwa ay maglalaho ng tuluyan. Nawala man ang essence. Mayroon pa rin akong sila. Dati, sinisiraan pa namin siya bilang isang halimaw. Ngunit ibinigay niya ang kanyang buhay para sa amin. Kasumpa-sumpa ako. Bakit ako noon ay napakaduwag? Celestial Master, ibabalik namin sa iyo ang aming buhay. Makikipaglaban kami sa halimaw na ito. Hindi. Ang kapangyarihang ito, lampas pa sa Celestial Master's power. Impossible. Iisa lamang ang Celestial Master's power, ngunit ang panalangin at paniniwala ng lahat ay walang hanggan. Shichen, ngayong araw, ako ang magiging kinatawan ng sangkatauhan upang humatol sa iyo. Nagpapanggap ka lang, ang panalangin ng isang pangkat ng mga langgam. Anong magagawa nito? Celestial Master's Annihilation Fist. Tunay. Nakaw mo lang ang anyo. Hindi mo inayos ang puso. Ang lahat ng nilalang ay nagtatanggol. Ano? Ano? Nasaan ang lakas ko? Ang tubig ay nakakapagpatakbo ng bangka, ngunit maaari ring mapabagsak nito. Ang lakas mo ay galing sa pagnanakaw. Samantalang ang lakas ko ay galing sa pagbibigay. Bilis, habang pinipigilan ng Panginoon ang demonyong iyon, kailangan nating protektahan ang Panginoon at si Zuluan. Huwag mag-atubili. Dapat silang protektahan. Magtanggol. Nakuha na. Umalis. Bilis, lumipat sa ligtas na lugar. Panginoon, huwag mag-alala sa diwata at kay Zuluan. Lahat ng lakas, hapin si Shishan. Impossible. Hindi ako naniniwala. Mamatay ka. Shishen, hindi ka mananalo. Bumaba ka. Bakit? Mayroon akong Chan Shaidu. Ako ay hindi matatalo. Dahil hindi naman talaga ito sa'yo. Yamang gusto mong patayin lahat. Kung hindi ko makukuha,
Isasama ko ang mundong ito sa paglaho. Lanan. Sasabog. Mamatay tayong lahat. Magpapasabog sa harap ko. Humingi ka ba ng pahintulot ko? Lakas ng paniniwala ng mga tao, pigilin. Umalis. Hindi mo mapipigilan ang lakas na ito. Kung hindi mapipigilan, ikulong. Jiu Chen Sirang. Ano? Ano? Posas ng buhay. Ngayon na. Utos ng Chen Shai, tanggalin ang kaluluwa. Huwag. Tigilan mo yan. Akin yan. Lakas ko. Ang katawan mo ay demonyo, ngunit ang lakas na ito ay banal. Akin siya. Tinunaw ko na siya. Tinunaw. Bagamat maaaring magkasama ang banal at demonyo. Ngunit ang iyong kasakiman ang nagdulot ng pagitan. Hindi karapat-dapat gumamit ng lakas na ito. Lumabas ka. Lakas. Ang lakas ko. Nawala. Lahat nawala. Kumusta ang pakiramdam? Zhang Feiyu, hindi ka mamamatay na maayos. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Napakahina. Ikaw. Oras ng isara ang pintuan ng impyerno. At bago isara ang pinto, kailangan pang linisin ang basura. Zhang Feiyu. Hindi mo ako kayang patayin. Ako ang kalooban ng impyerno, habang may impyerno. Hindi ako mamamatay. Panalo ka ngayon, pero maghintay ka. Pagbalik ko mula sa Ghost Realm pagkaraan ng 10,000 taon, babalik ako. Sa pagkakataong iyon, ang mundong mahalaga sa iyo. Gagawin kong abo. Sino ang nagpahintulot sa iyong umalis? Mali ang pagkakaintindi mo. Ano? Kung kaya kong magbukas, kaya ko ring magsara. At ikaw, hindi ka kabilang sa mundo, ni karapat-dapat sa impyerno. Huling utos, pagkalipol sa langit. Hindi, impossible. Ang kaluluwa ng demonyo ay hindi napupuksa. Ako ay walang kamatayan. Ako ang Diyos ng demonyo. Sagipin mo ako. Sino ang makakasagip sa akin? Kahit ang impyerno ay hindi tatanggap sa iyo. Zhang Feiyu, hindi ako makapagtanggap nito. Tapusin na natin ito. Wiw. Tapos na, ayin. Tayo ay nanalo. Bagamat nawala na ang kapangyarihan, parang nabago ang aking katawan. Ito ang pinagmulan na iniwan sa atin ng Celestial Master. Ito ang binhi ng pagsasanay. Ang mga demonyong enerhiya nawala na. Hindi na kailangang magselyo, hindi na kailangang magsakripisyo. Akala ko hindi na kita makikita. Gago. Sinabi ko sa iyo na ibabalik kita sa bahay at tutuparin ko yon. Walang kakayahan ang iyong lingkod. Mga piraso lamang ang nahanap. Si Zuluan. Hindi siya patay. Natutulog lang siya, Zuluan. Kahit saan ako magpunta, muling bubuo ako ng iyong espada. Pagpupugay sa Celestial Master, salamat sa pagliligtas sa mundo. Tumayo kayo, mabuhay ng maayos. Fiyo, ang mundo, napakaganda. Napakaganda. Dahan-dahan sa pagtakbo, baka ka mahulog. Boss, 2 pang isaw. Strawberry, ang amo ko ang magbabayad. Sige, ang galing mong kumain. Ang batang ito, pagkatapos magising, kumain lang ang alam. Ang pagiging masiba ay biyaya. Tingnan mo kung gaano siya kasaya. Napakaganda. Pupuksain ko ang mga halimaw at demonyo. Akala ko'y nasa likod ng pinto ang impyerno. Nang maglaon, nalaman kong nasa puso ng tao. Ngayon, sinabi ng impyerno, ngunit nabuksan ang puso. Ngunit nabuksan ang puso. Ang masaganang paputok tulad ng aking inaasam.